Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging masiyahin. Patunay na dito ang iba't ibang festivals na ipinagdiriwang sa iba't ibang panig ng bansa, gaya ng Sinulog Festival, Mascara Festival at marami pang iba. Ngunit may isang tradisyon sa isang lugar na matagal nang ipinagdiriwang na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin nakikilala. Taong 1957 na magsimula ang tradisyong ito. Maihahalin tulad ito sa Mascara Festival dahil mayroon din itong mga nagagandahang maskara at makukulay na kasuotan. Ang Samahang Batya ay pinagdiriwang sa pagsalubong ng bagong taon. Layunin ng tradisyong ito na maiwasan ng mga tao na gumamit ng mga delikadong paputok. Upang salubungin ng bagong taon na maingay, gumamit sila ng alternatibong pampaingay gaya ng batya, kung saan nakuha ang pangalan nito. Sa paglipas ng panahon, hindi lang batya ang ginagamit, kundi nadagdagan pa ito ng lata, lumang kaldero at iba pang mga metal na bagay na ginagamit upang makagawa ng tunog. Ipinaparada ang mga kalahok, suot ang kanilang maskara at makukulay na kasuotan, kasama ang kanilang arko na ipinaparada sa bawat purok ng barangay upang makita ng mga tao ang pagiging malikhain ng mga ito. Tinungo namin ang lungsod ng Muntinlupa na tinaguriang Emerald City of the Philippines dahil sa patuloy na pagganda at pag-unlad ng lungsod na ito. Mayroon itong 9 na barangay at isa na dito ang Barangay Alabang kung saan matatagpuan ang nasabing tradisyon. Sa pagpunta namin sa Alabang, nakilala namin ang isang grupo na kasali sa nasabing festival. Ito ang The New Generation. Ipinakita nila sa amin kung paano gumawa ng maskara at isa sa aking kagrupo ang sumubok gumawa nito. Mahirap po bang gumawa ng maskara? Medyo. Mabusisi po ba yan sa paggawa? Sa taong di mangusisi, pero sa medyo may alam, medyo sanay na, madali na. Po bang patry gumawa? Pwede. Paano po? Pasain mo muna yung putik, Puto. ilugin mo, bago mo pansin. Ganito po? Pag medyo na madikit na sa kamay, pwede na Tapos kain. ipapahid. Nagilid. Ang first step nito, lalagyan natin to ng floor wax. Para hindi dumikit yung papel sa dito sa hinuhulmahan natin. Pagkatapos po nito, pag na okay na, ready na ba? Tama na. Pag okay na yung floor wax, lagyan natin siya ng konting harina. Konting harina. Para sa harina. Ito yung ginagamit namin na pandikit ng papel. Pagtas natin lagyan ng harina to, saka natin lalagyan ng papel. Itong mga papel na nilalagay namin, nilalagyan namin to ng konting punit para mas madali siyang maihulma sa mukha. Walang kulubo. Kuya, ganito ba? Ganyan natin. Kahit, Para walang kulubo. kahit anong uri po ba ng papel pwede dikit dyan? Pwede, ayun talaga, kadalasan ginagamit namin dyaryo at puting papel. Ina-alternate namin para malaman namin kung ilan na yung bilang. Tama po ba yung ginagawa ko? Ganyan. Sige, atan. Tapos ng 6 na patong na papel, ito na, may gawa na tayo. Okay na ba? Okay na yan. Okay na ba yan? Kuya, okay na po ba to? Oo. Mga ilang araw po ulit ito napatulo? 2 days. 2 days. Tapos po, pagkatapos po nito, pinipinturahan nyo. Finished product. Finished product. Nakapanayam din namin ang naturang grupo. So, bilang mga kabataan po, ano po yung natutulong ng Samahang Batya sa lipunan po at sa inyo? Sa lipunan kasi, ang purpose kasi ng Samahang Batya, ang gagawing pampaingay namin pag bagong taon is yung lata. Kaya imbis na magpaputo kami, yung lata na lang talaga yung ginagamit namin na pampaingay. Tsaka, syempre, pagka nanonood ng gano'n, nakakawala rin ng stress dun sa mga kasi
naaaliw din sila. Tsaka sa amin naman, nakakapaglibang kami na nagkakakilala kami lalo, tsaka nailalayo kami sa mga bisyo-bisyo. Muli kaming bumalik sa Alabang upang masaksihan ang pagpapractice ng grupo sa kanilang tutugtugin sa nasabing festival. Dito po tayo ngayon sa practice area ng The New Generation. Narito po tayo ngayon sa paaralang elementarya ng Alabang kung saan dinadaos taon-taon ang Samahang Batya Festival. Makikita natin na malawak ang lugar na pagdadausan ng tradisyon upang maraming tao ang makapanood. Nandito tayo ngayon sa San Roque de Alabang kung saan mag-uumpisa ang parada pagtungo sa paaralang elementarya ng Alabang. Makikita po natin ngayon ang iba't ibang kasuotan, maskara at arto ng mga kalahok. December 31, 2013, mga bandang alas 3 ng hapon, nagsimula ang parada ng Samahang Batya sa Alabang. Iikutin ng mga kalahok ang buong barangay upang masilayan ng mga tao ang pagiging malikhain ng bawat kalahok. Minsa'y natuwa ang may likha, 7,000 pulo ang ginawa. Mga hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. At ang bayan niyang pinili, nasa dulo ng bahaghari. Kaya't 1,000 kulay nang aakit kumakaway. Piliin mo rin ang Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. Piliin mo, yakapin mo, kayamanan niyang likas. Piliin mo ang Pilipinas. Araw-buwan at mga tala, ganap na magniningning, kailan may di magdidilim. Yeah, if you know what I'm talking about. Suitcase in the house with the party's out. First choice, first love, if you ask the crowd. Come on, shout it out. Everybody's gonna dance to this. I see the whole world party in the Philippines. Philippines. Now with Angelique, Info Bueno on the TV screen. This is like a song rock from you to Manila with the hitting and drums. You actually shake it up and give some type, no more drama. You check, you're gonna choose Philippines, no one other. The world keeps talking, but we ain't walking. We keep on dancing, that's how we rock it. 7,107 islands of DDC, pieces of heaven. Piliin mo rin ang Pilipinas. 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 Kapulo ang kwintas ng perlas. Makikita po natin na nag-umpisa na po ang parada mula sa San Roque de Alabang. Ngayon po ay narito tayo sa Wawa Street. Papunta na po sa paaralang elementarya ng Alabang. Nakikita nyo naman, nahihirapan na yung iba nating mga kasama sa kalahok. Mga kalahok. Dahil mainit ang panahon, mainit din yung sa loob ng costume na sinusuotan. May hinihingan, may napapagod, may naubusan ng tulog sa kanilang katawan. Sobrang init. Kasi diyan kami lumaki dati. Ang naitulong sa amin yan, yung yung confidence namin, tsaka yung samahan na nabubuo diyan, yung kahit sabihin mo na pagkahirap ng ginagawa, masaya naman kami lahat. Kahit hindi namin hinahangat na manalo kami lahat, pero at least ang namin, masaya kami. Piliin mo
January 1, 2014, matapos salubungin ng bagong taon, mga bandang 1:00 na madaling araw na magsimula ang programa. Gaya ng inaasahan, bumungad sa amin ang napakaraming tao. Nagpakitang gilas ang grupo na aming sinamahan. Bagamat hindi man sila ang pinalad na manalo, naipakita naman ng grupo ang natatangi nilang talento at nakapagbigay din sila ng kasiyahan sa mga manonood. Hindi kailangan gumamit ng delikadong paputok upang salubungin ang bagong taon, kundi maaari din tayong gumamit ng mga alternatibong bagay na maaaring makalikha ng ingay o tunog sa pagsalubong. Gamit ang mga bagay na patapon, nakakatulong ito sa pagpapaunlad ng pagiging malikhain ng isang tao. Bukod dito, nahihikayat din ito ang mga kabataan na makaiwas sa masamang bisyo. Bilang pagtatapos, natutunan namin na wala sa paputok ang kasiyahan, kundi nasa tao ito kung paano nila sasalubungin ang bagong taon ng masaya at punong-puno ng pag-asa.